PRRD dyan sa media sa China. If hindi pa, habang inaantay pa natin yung parada na yan makarating doon sa destinasyon, pakita muna natin itong interview ni PRRD sa China. Ayan, pakinggan nyo maigi. Malupit ito, sigurado ko. Magte-trending ito. Ayan na, pasok. And it's good. And I recommend that we follow it. We never had that before during my time. China allowed the fishing there. Nobody was disturbing them. I cannot run. And if God would allow it, and perchance, I would reverse the situation. I will remove their bases. And I would tell the Americans, you have so many ships. So you do not need my island as a launching pad. So if you stick with America, if you identify yourself with America, then everything becomes blurry with our relations with China and the rest of the ASEAN countries. In terms of geopolitics, trade, we have a robust trade. Sa Davao pala to. Hindi nga. Interview niya with Chinese media. As to whether it's in the Philippines, in China, in Timbuktu, or in Africa, it doesn't matter. Yung Chinese media and PRRD. So nasabi ko ba, interview niya sa China media. Chinese media, hindi China sa loob ng China. Relations between China and after I visited China and talked to the president, humbly asking him to consider the plight of my nation, that we earn money. At least Thank one you very of the much, ways Spanish to Lord. earn You're money amazing. God bless you. was Mabuti really tayo na talaga ang because we are na samurai ng Japan. Agricultural country. Because the Americans are the ones pushing the Philippine government to go out there and find a quarrel and eventually maybe start a war. Thank you so much for talking to us. Let's start questions about your connection to China. If you have one more opportunity to visit China in the future, what kind of messages would you like to convey? Kaya lang, di kaya ma-copyright to. Anharot! Hindi ba ma-copyright tong tong may background music? Ang lakas pa naman eh. Hindi kaya ma-copyright to. Lagyan ko nga ng ibang music itong news. Kasi ang lakas ng music eh. Yung jen. Mamaya may copyright to. Tingin nyo. Patay tayo dyan pag nagka-copyright. Pag nag-copyright to, i-ano ko na lang to. I-upload ko na lang separately. To both Chinese and the Philippine people. I was more of a friend, a closer friend to China. It seems that China here in Asia is making everything that is possible to gather us as good neighbors. But America, because of its foreign policy, if you look at it at a distance, it is really hostile. So, if you stick with America, if you identify yourself with America. Thank you very much, Ronald Salcedo. You're amazing. Sige, hindi, papakita ko lang ng mabilisan yung ibang mga interview, and then kung halimbawa copyright,
trim na lang natin, tapos i-upload ko na lang to separately, itong ano na to. Itong video na to kahit, tapos hindi ko na lang i-monetize para mapanood nyo lang. Then everything becomes blurry with our relations with China and the rest of the ASEAN countries. In terms of geopolitics, trade, we have a robust trade relations between China and after I visited China and talked to the president, humbly asking him to consider the plight of my nation, that we earn money. At least one of the ways that we earn money was really our exports, because we are an agricultural country. So I was very appreciative of the brotherly gesture, like almost like to cry. It was really very kind to us Filipinos. I hope that we can stop this raucous over there, because the Americans are the ones pushing the Philippine government to go out there and find a quarrel and eventually maybe start a war. But I do not think that America will die for us. And yet, America has so many bases in the Philippines now. I am sorry for my country. I am not the president anymore. I cannot run. And if God would allow it, and perchance, I would reverse the situation. I will remove their bases. And I would tell the Americans, you have so many ships. So you do not need my island as a launching pad or as a launching deck for your... How do we evaluate the direction of China and the Philippines? Ayan, so nakita nyo naman mga bossing ha, nakita nyo yung tanong kanina. If you can reverse it, are you still gonna i-correct mo ba? Sabi niya, yes, if I can reverse it, I will. Hindi ako papayag doon sa mga additional bases nila, because again, napakadami nilang ano rito eh. Napakadami nilang mga base, mga barko na nandito, tsaka malaya naman silang nakakapunta dito eh. Oo, hindi naman na nila kailangan magkaroon ng bases dito kasi mahirap niyan. Siyempre ako, ayaw ko na maging hudyat yan ng problema kasi kita nyo naman, yung China ngayon, galit na galit na. Hindi na tayo nakakapangisda doon, yung mga mangingisda, galit na galit na. Ang tingin ba natin ay ang Amerika ay makikipagpatayan para sa atin? Kasi katulad din ng mga nangyari noon, di ba? Nung pinasok tayo ng Japan, nung tayo pinasok ng Hapon, anong ginawa ng mga Amerika? Hindi ba? Umalis sila, sabi nga ni MacArthur, I shall return. Hindi ba? Ngayon, ginahasa na tayo ng Japan, ginulpi na tayo ng Japan, yung mga matatanda natin, naging ng mga comfort women, yung mga lola natin, mga lola ng lola natin, di ba? So, naging naging parausan tayo ng Japan, lahat ng mga natin, ng mga lolo natin, pinagpapatay. Yung mga tanim natin, pinagkukuha. Kumbaga, satanas talaga yung mga nagpuntang mga Hapon dito nung ginawa ng mga kanunon, di ba? I shall return. Gaano katagal silang nawala? Pagbalik nila dito, bagamat nanalo na tayo, napatalsik na natin ng Hapon, pero gulpi na tayo. Ibig sabihin, durug-durug tayo. Ang Intramuros, warak-warak. Di ba? Ang mga probinsya natin, luray-luray. Ang mga kababaihan natin, durug-durug. Na ano nyo ba yun? Naalala nyo pa ba yun?
O, di ba? Pinagpupupugutan pa ng ulo yung mga taga rito. So, ibig sabihin, yung mga Amerikano na yan, aalis yan. Una sa lahat, gusto ng mga yan, hindi sila mamatay. So, aalis muna sila, magre-regroup sila. Kapag, syempre, alam nila ang mga Pilipino, matatapang yan eh. O, kilalang kilala ng mga Kano ang mga Pilipino kasi nakalaban natin ng mga Kano nung Commonwealth. Talagang kahit mamatay-matay tayo, hindi tayo nagpatalo sa kanila eh. Ibig sabihin ng mga Pilipino kahit na walang mga armas yan, itak lang yan, papalagyan. So nung panahon ng Hapon, pagpunta rito ng mga Hapon, lumaban yung mga Amerikano, nagsialisan sila. Ang lumaban sa mga Hapon, Pilipino rin. As in, mga Pilipino rin ang lumaban sa mga Hapon. Kahit hirap na hirap tayo, lumaban pa rin tayo hanggang sa dumating. Kumbaga, nagkaroon ng resistance. Hindi tayo kaagad na, kumbaga, 100% na nakubkob ng Japan kasi bumalik din ang mga Kano tas tinulungan tayo and then napatalsik natin ang mga Hapon. But, ano na nangyari sa Pilipinas? Diba ang nangyari sa Pilipinas, durug-durug na. O yung mga Hapon na dumating dito, parang sila ay mga puti. Mga Amerikano na dumating sa Pilipinas, sila yung bida. Parang lumabas, tinulungan nila Pilipino. Tama? Oo, so ganun yun. So ganyan din ang mangyayari rito sa China at saka Pilipinas. Halimbawa, dahil nga sa ginagawa natin na to, bombahin tayo ng China. Ang gagawin lang naman ng US, ang layo-layo nila, aalis yan eh. Aalis lahat yan. Tapos dahil alam nila na ang mga Pilipino lalaban yan, alam ng mga Kano na pagbalik nila, meron pa silang babalikan. Uubusin muna. Para sila, alam niyo yung mga pulis sa pelikula. Yung putya yan, kung kailan tapos na yung labanan, doon sila dumadating. Ganun yan eh. So alam nila mga Pilipino, hindi magpapalupig. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga natin. Pagbalik nila, ubos na bala ng China, doon sila babalik ngayon. Tapos parang sila bida. Sila ngayon ang magre-rebuild ng Pilipinas. Ganun yun. Ngayon, di ba, syempre, mauubusan na ng bala China, mauubos dahil ang gagaling ng mga manananggal dito, mga mangkukulam, tsaka yung mga kapre. Syempre, mapapalaban sila, yung mga duwende, di naman nila makikita. Ang masaklap pa nito, yung mga Chinese na mga sundalo, matapak-tapakan pa yung mga nuno sa punso sa atin, mamamaga pa mga paan ng mga yan. Tapos, iihi mga yan, maiihian pa yung mga duwende natin. Mamamaga pa yung mga betlog ng mga yan. So, ibig sabihin, mahihirapan sila. Magkakaroon ng resistance, hindi nila kagad matatalo. Pagbalik ng US, mahina na rin ng China dahil pagod na rin kakalaban sa gera sa mga Pilipino, ang kukulit ng mga Pinoy. Yung iba na, barang pa, may nalabas-labas na mga bubuyog sa mga bibig nila. Hindi ba? So, ang dami. May mga sigbin pa daw. Ano pa? Mga kapre, mga tikbalang, mga ik-ik. Gulat yung mga Chinese. Puta, ba't may umaano sa ano? May kumakaluskos sa bubong, tapos makikita nila may mahabang dila na nakaganon. Oy, Banat Bay! Palagay ko, Banat Bay, mag-aaway tayong dalawa. Mag-aaway tayong dalawa. Kasi ganito eh. Nanonood daw kaninang tanghali nung kung yung Queen of Tears, nakatulugan ko. Alam mo, isang ibig sabihin pag nakatulugan ko. Ibig sabihin, di maganda. Diyos ko po. Nako, mamaya, mabanat ba? Kasi nanonood ako ng Queen of Tears ni Banat Bay. Sorry Banat Bay, pero putya, hindi ko alam. Ginawa ko ng English. Nung ginawa ko English yung Queen of Tears, pumangit lalo. Ayoko nung English kasi gusto ko marinig yung Isa mo rin Gusto mong munggo. So, yun yung gusto ko narinig yung mga salita nila yung So ngayon inaano. So pinalitan ko na ng English, mas lalong kumorni. Ayoko kasi islang sila eh. Hindi naman islang yung mga Koreano magsalita. Ayoko kasi pag nanonood din ako ng anime ng Hapon, halimbawa yung Naruto. Pinapanood ko yun Hapon eh. Para talagang feel na feel ko. Pag galit, alam ko galit. Binabasa ko na lang subtitle. Itong mga Koreano ang bibilis magsalita. Ay, sabi rin siya pala, sige na,
Ang bilis talaga, Banat Bay, hindi ko na mabasa. So dahil mabilis yung subtitle, hindi ko masyado nakikita. Hayop na to, sabi ko, ano bang gagawin ko dito? So hindi ko na alam. Nakatulugan ko kanina. Sabi ko, naku po, magagalit si Banat Bay nito. Paggising ko, pang-apat na episode na. Nakatulog ako, second episode. Oo, sabi ko, patay ako, magagalit si Banat Bay nito. Gusto niya pa naman to, ba't tinulugan ko? Hindi totoo yun. Kasi nga, sabi nga ni Banat Bay, tangi. Kasi kagabi, pinanood ko na yun. Banat Bay, panonood na ako. Sige, manood ka. Pagka-chat kami ni Banat Bay kagabi, para kami mag-shoota eh. Tapos sabi ko, yung pinicturean ko pa, ayan o, sige, panoorin mo. Tapos sabi ko po, ano eh, ang bilis eh. Ang laki ng TV ko eh. 60 inches yung TV ko. So pag nagbasa ako, ang lalaki ng letra eh. Hindi ko na nakikita yung buong screen. Yun din pala ang pangit, no? Pucha, bakit ba tayo napunta rito? Nasa China tayo, ah. Tapos ko na. Di ako mag-Japan sa December. Sa Korea na ako, dura ng dura tao doon. Pangit dyan sa Korea. Oo, tsaka, madumi dyan. Bahala ka. Ayoko sa Korea. Hindi kaya, yung problema, ang laki nga ng TV ko, kailangan pala sa maliit mong TV. Kaya pala pag dito ako sa laptop nanonood, halimbawa yan, katulad yan, nakita nyo yung subtitle niya. Di ba buong screen? Yan, nakita nyo, yan yung nasa screen nyo ngayon. Yung si ate mo ang Koreano, pero hindi. Ayan, ganyan kalaki, yung TV ko, 60 inches. O di, ang laki nung binabasa ko. Hindi ko na nakita yung, yung gumagalaw. Hindi katulad kapag maliit lang yung pag maliit lang yung screen mo na ganyan. Kumbaga yung eye peripheral mo, nakikita mo yung screen at the same time nababasa mo yung nababasa mo yung subtitle. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na pinanood. Dito ko na lang panonood sa laptop ko kasi ito 15 inches lang to. Subukan nyo. Kayo. Imagine niyo yung sinehan. Ilang inches yung sinehan, di ba? Parang 200 inches yun eh. Isipin nyo, magkaroon ng subtitle dun. Nasa may kabilang pinto, binabasa mo pala ang subtitle hanggang sa kabilang pintuan. Wala na. Problema na. Pwede naman English. Ang pangit nga, LK, pag English eh. Gusto ko naririnig nga yung salita nila na, Hunjin po! Hunjin kayo ba rito? Sige mo, sige. Gusto ko marinig yung ganun. Kasi pag English, di ba? How are you? Good morning. Ganun pangit. Maganda yung anyang sayo. Pili mo po, ka na din. Di ko alam sa TV. Yung sa TV, nakalagay lang dun, English, Korea subtitle, walang nakalagay dun, paliitan yung paliitan yung kaya dito ko na lang sa laptop panoorin. Palagi ko sa laptop, pag tinagalog mo naman yung subtitle, walang ganun eh. Walang ganun sa Netflix. Hindi hapon ang accent. Hapon ba yun? Hapon ba yung accent ko? Hindi, ang hapon hay. Ano na? Ganda babae. Talaga ba? Ayun, tanga ko naman. Pwede palang paliitin yung font sa TV. Kaya lang, pag niliitan ko naman yung font sa TV, pucha yan, nakikita ko lang yung, ewan ko. Ewan ko, balik na tayo muna dito sa usapan natin dito kay President Duterte. Katulad nga ng sinasabi ko, yung mga Amerikano na yan, bago matalo, aalis yan. Tapos tayo, makikipaglaban tayo, makikipagbakbakan tayo, makikipag-kung fu tayo sa mga Chinese. Tapos syempre, nag-kung fu tayong ganyan, medyo nauubos tayo, nauubos din ng China. Pag mahinang-mahina na, pagod na, biglang darating yung mga Amerikano ulit. Pagdating ng Amerikano, syempre, aatras na yung mga Chinese. Kasi ang lakas ng Amerikano, sila mahina na.
Tapos ngayon, ang mangyayari, yung mga kano, parang sila na naman ang bida, tapos tutulungan nila tayong i-rebuild yung Pilipinas. Patay tayo dyan. Pag nangyari yun, no, so yun yung sinasabi dito ni PRRD na for the longest time, we are friends naman talaga with China. Na kung ibabalik niya yung pangyayari, yung pagkakataon, hindi siya papayag. Pero wala hindi siya O sige, diretso. Relations during the past year and a half since the current government took office. But I'm very sad, and I hope that we can put it back again, rehabilitate. I hope that China will take care of us in the sense that we will try to go back to the normal relations, but it is fighting because it becomes a matter of principle. Because the issue is there, hanging because of the American influence. Currently, some comments believe the current Philippine authorities, under the disguise of protecting fishermen's interests, are actually encouraging them to dispute the area in what we call Guangyan Island and keeps, initiating more hardline actions. While it's probably not so conducive to dialogue, and the real intention behind that probably to satisfy personal interests of some politicians. What's your opinion on that question? It's not possible to talk sense to this guys. Sakit naman nun. It's not possible to talk sense to these guys. So ibig sabihin, hindi sila makikinig. Hindi makikinig yung mga yan sa akin dahil magagaling sila. Feeling nila magagaling sila. Ang dami ngayong problema sa South China Sea. Sa akin nila sinisisi, sila naman may kasalanan. Noong 2016 hanggang 2022, wala namang ginaganyan sa South China Sea, ngayon lang. Tapos ako sinisisi nila, ako daw yung may agreement. Sir, thank you very much, sir. You're amazing. Mabuhay ka, sir. God bless you, sir. Thank you very much sa iyong napakalaking puso. Sana ay huwag ka magbago. Salamat sa suporta. Maybe one remedy is I can talk to your government, either here, preferably here, your representative. We can talk about easing up a little bit, and I will tell the people that this is the protocol that China wants to, and it's good, and I recommend that we follow it. We never had that before during my time. Yan, exactly. Walang ganun. Wala nung panahon ko, walang ganun. Ngayon nagkaroon. Sino may problema? Ako o sila? Nung panahon ko walang ganyan eh. Sino may problema? Ako o sila? Nung panahon ni Pinoy, walang ganyan. Nagkaroon nga lang ng isla dyan. Pero walang ganyan. Nung panahon ni Gloria, walang ganyan. Panahon ni Erap, may konting ganyan. Pero nung panahon ko, wala. Kasi tinuloy ko lang yung mga pinagagawa ng mga presidente. Kasi nga, mas marami kong problema dito sa Pilipinas. Ang problema ko yung mga adik sa Pilipinas, hindi ko problema yung tubig sa dagat. O kahit inumin natin lahat yan, hindi mauubos yan kasi iihidin natin yan. So hindi yan kumbaga yan yung mga laban na hindi natin dapat masyadong pinaglalaanan ng panahon dahil mauubos tayo. Dahil daan-daan, libu-libong taon nang may dispute dyan sa lugar na yan. Kaya dapat bilang isang presidente, ang ginawa ko, dito ako sa loob nagtrabaho. Hindi ko tinrabaho yung labas. Ang importante sa akin, sabi nga nila, my foreign policy is Filipino first policy. Mga yung interest, Filipino interest muna. So dito, drugs, yun ang inubos ko. Yung mga tanimbala, pinataas ko yung sweldo ng mga sundalo at pulis. Pinahaba ko yung mga passport, yung taon, dati 5 taon, naging 10. Pati yung yung lisensya sa pagmamaneho, naging 10 taon. Pati yung lisensya sa pagdadala ng baril, 10 taon. Lahat hinabaan ko. Inayos ko lahat ng mga pamahalaan dito, ang daming mga kalsada. Natapos yung Skyway Stage 3. Tas ang dami pang mga highway, lahat ng mga international airport natin pinaganda ko.
habang binapatay ko lahat ng mga adik sa Pilipinas. O, hindi ba? Ang daming mga nangyaring magaganda nung panahon ni PRD. Bakit ngayon biglang nawala tapos kasalanan ni PRD? Yon, ang problema malaki, mga bossing. O, diretso. China allowed the fishing there. Nobody was disturbing them. So, if you want a mid-term change, a radical change we will be having a hard time. You can begin to talk to, not necessarily. Tanungin ko kayo, sa tingin ninyo, sa dami ng bagyong tumama sa Pilipinas, meron pang terorismo. Di ba? May Mauti Maisog, ISIS, di ba? O tapos ilang bagyo, ilang lindol. Kalaban mo pa yung mga komunista, kalaban mo pa yung mainstream media, kalaban mo pa yung mga aktivista, kalaban mo pa yung mga senador, kalaban mo pa yung mga congressman. Ang daming laban ni PRRD dito sa loob ng Pilipinas. Bakit niya tupagin niyang tubig? Diyan sa China, una sa lahat, wala nga tayong pambomba ng mga barko ng kalaban. So let's say for example, yung lugar na yan ay maraming langis. Wala naman tayong equipment para doon, paano natin may extract yan? So ang sa kanya, mamimili siya. Oo, syempre, I can only do so much. I only have 6 years. Ano yung mga gagawin ko? Yung mga hindi ko kayang tapusin o yung mga trabaho na kaya kong simulan, kaya kong tapusin? Kasi katulad yan, yung issue na yan sa South China Sea, ilang na yan, presidente na yan, puros diplomatic protest, hearing sa International Court. O ano nangyari? Natapos ba? Naging atin ba exclusive? Nawala na ba yung mga barko dyan? Di ba hindi naman? So, uubusin mo yung panahon mo dyan sa South China Sea. Ano nagawa mo sa Pilipinas? Di mahirap pa tayo. Mahirap pa tayo sa mahirap. Kaya sabi ni PRD, if I have to choose between South China Sea and my Filipinos, I'll choose the Philippines. Why? Kasi it can wait. Yung South China Sea issue can wait. Kung mapaganda ako ng Pilipinas, susunod na presidente, wala na masyadong gagawin sa Pilipinas, di mag-focus siya doon sa South China Sea. Pero sa ngayon, nabulok ang Pilipinas nung inabutan ko, ang daming drugs, daming korupsyon. Ayusin ko muna yung problema dito bago ko problemahin yung problema na hindi ko kayang tapusin sa buong termino ko. Ganong katalino si PRD. Anong ginawa niya? Tinaas niya lahat ng antas, pati nga pulis, wala tayong pera. May COVID, may ayudang binibigay, mayroong mga libreng pabakuna, pero napataas pa rin niya ang sweldo ng mga pulis at sundalo. Diba? Yun yung lagi ninyong tatandaan, ha? Yun ang lagi ninyong iisipin. Sisisin nyo kay PRD ang South China Sea, kahit 10 presidente ang dumaan, hindi pa din matatapos yung South China Sea issue na yan. Hindi matatapos yan. Kaya nga 6 years mo, ubusin mo dyan. Ano nangyari sa Pilipinas? Di lalo tayong bumulok. Kaya anong gagawin ni PRD? Unti-unti, palakasin natin armed forces, bumili tayo ng mga kagamitan, bumili tayong barko. Di ba yun ang pinagagawa niya? Si Inoy ba nun? Bumili ng computer. Nasa si Inoy, nasa impyerno na. Tuloy-tuloy pa din ang build. Sabi ni Jeb Rivera, napalakas ang armed forces, tuloy ang build. Nawala yung mga komunista, nagsibaba. Lahat ng mga adik namatay. Tapos mga drug lord, mga senador na drug lord nakakulong. May bagyo pa. Tapos bukod sa napakalalakas na ilang Yolanda yung tumama sa Pilipinas, 2. Nung panahon ni PRD, 3 pa yata. Nagkaroon pa ng pagsabog ng mga bulkan. Lindol. Lahat na, may terorismo pa. Sa tingin mo, makakapag-focus si PRD dyan? Gagawa pa ba siya ng panibagong mga kasunduan dyan sa China? Puta, wala silbi sa kanya yan. Sir, thank you very much sa iyo, sir, ha? Pinagalit niyo ako, eh. Maraming salamat sa iyo, sir. Sa totoo lang, yun lang ang masasabi ko dyan. Kaya nga yung South China Sea na yan, walang pag-asa yan. Wala pang pag-asa sa ngayon. Pagandahin mo Pilipinas, lumakas ang Pilipinas, saka mo problemahin niyang hayop na South China Sea na yan, West Philippine Sea na yan, dahil putya tubig naman yan.
Ang importante lang, nakakapangisda ng payapa yung mga pulis, yung mga ano natin dyan, mangingisda natin dyan. Yun ang importante. Okay, yun lang. Doon lang tayo mag-focus. Kung ano-anong gusto nyo angkinin yan, ano naman gagawin nyo dyan? With me and all the others. During your visit to China in October 2016, the bilateral ties greatly improved, while the Chinese side made proper arrangements regarding your concerns about South China Sea issue. Did you still remember how those kind of consensus was reached at that time? It's a contested area. You said it's yours, and we say it's mine. It's mine. We do not quarrel with that. We do not ask for any solution. Nakita nyo ibig sabihin? You claim it's yours, we claim it's ours, so there's a dispute. So magbabato-topic tayo, hindi naman kayo papayag. May arbitral ruling, hindi naman kayo papayag. So it's a battle na palakasan, hindi naman tayo malakas. So it's a battle that we cannot win. Hindi ba? So choose your battles, ika nga. Nung nakita niya, itong mga drug lord, mas madaling patayin itong mga to. Kesa sa angkinin ko tong South China Sea, focus na lang ako dito. Yung corruption, mas kaya kong kontrolin kesa dito sa South China Sea. O yung corrupt, yung paano pa? Yung mga corrupt na mga pulis, mas kaya kong kontrolin kesa dito. So yun yung inuna niya. Ganyan niyang kagaling. Hindi importante yung magpunta-punta ka sa ibang bansa, may pag-usap ka sa ibang bansa, for what? Diba? Ang importante, dito ka sa mga Pilipino makipagdialogo. Sa mga Pilipino ka makipag-usap, anong problema nyo, solusyonan natin. Yun ang totoong leader. So we did not ask for any solution to this issue. Because there's no solution to this issue. Yun ang punupunto ni PRD, kaya okay, let it be. O kung ano naman yung dating nangyayari, ganun na lang, sige. Basta focus ako sa problema ko sa Pilipinas. Of this issue now. Tama. Tingnan mo, sabi ni Wasali, fix what you can fix. Diba? Kung ano yung kaya mong ayusin, ano yung kaya mong tapusin, yun ang gawin mo kesa trabahuhin mo yung isang bagay na hindi mo kayang ayusin. Nagsayang ka ng panahon dyan. Leave it that way, and as long as there are no military or it was a very good arrangement. Everybody was happy. And if China should also go there and fish, then go there and fish. So if the catch is already enough, then they can sail back home. Well, I remember you have also expressed your concerns about military troops from the U.S. in Philippines, and you believe that probably puts the Philippines into a more dangerous position. Well, I would like to know your current feeling about the U.S. and Philippine military cooperation currently, and also I would like to know whether or not it caused more controversy and concerns among Philippine people. There is a quarrel going on because there is America telling everybody, okay, you fight, do not be afraid because we are here. It's antagonistic and hostile. We have bilateral relations with America, but if your foreign policy is crooked or it favors one country and being sometimes hostile because you are with America, then everything is wrong. That is the problem. Hindi Taiwan's issue, we do not
tinker with Taiwan. Taiwan is a province of China. Tayo dyan. So, Taiwan is a province of China. Yari ka ngayon, PR. Pucha, ICC. Pero alam nyo, totoo eh. Yun ang totoo eh. Pasensya na sa mga taga-Taiwan pero yun talaga totoo eh. Kita nyo, salita ng China. Alam nga naman yung China ang gumaya sa inyo. Yung mga mukha nyo, mukha ng China. Alam nga naman sa inyo galing yung populasyon ng napakalaking China. Hindi, real talk lang. O sa mga Taiwan, di ba, yung Taiwan pagkaliit-liit nun, ganito lang yun. Ang liit-liit na isla nun. O sa tingin nyo ba yung napakaliit na isla dun, yung tao dun na, yung Taiwan ang nagsimula ng China? Hindi. Imposible yung lingwahe ng China, ang laki-laki ng China, tapos yung Taiwan ganito lang, sa Taiwan nagsimula yun? Hindi, sa China. So ibig sabihin, ang Taiwan ay probinsya talaga ng China. Kaya nga sabi, Chinese Taipei, because Chinese sila eh. Pareho sila ng lingwahe, pareho sila ng mga itsura, pareho sila ng karatista. Yung mga pagkain, parehas din sila, naka-chopstick sila pare-parehas. O hindi ba? Parang, so hindi mo pwedeng sabihin na ang Taiwan ay isang bansa. Hindi naman iba salita nila sa Chinese. Sana kapampangan salita dyan. Oh, tapos kita mo naman, kayang lagyan ng tulay mula sa Taiwan hanggang sa China sa sobrang lapit nila eh. Oh, so alam mo na noong panahon, buti sana kung salita nila dyan sa Taiwan, Koreano kaya Hapon. Eh hindi naman, Chinese naman. Hindi ba? Oh, so ayun. Yun ang real talk sila dito ni PRRD. Taiwan is a province of China. You cannot stop the inevitable. What is the inevitable? Na someday China will take what's theirs. Hindi mo na mapapalitan, hindi mo na matatakasan yun na makukunin nila yung nararapat na sa kanila, which is para sa amin, kayo ay mga kapatid namin, ganun. So isang lahi lang yan. So tama itong sinabi ni PRD rito. And Taiwan wants to be independent, and America is supporting them, knowing that it is illegal because it is part of China sovereignty. How do you think that China and Philippines can go back to the track of dialogue and negotiation around the South China Sea issue? We will just have to wait. You cannot talk to the guy because it is the Americans who will tell them what to say to you. Again, ako personally, I don't have issues with the US kasi ang US kasi ganito na talaga sila ever since. Ang US is always dominant. Ang US is always racist. Ang US is always parang hungry for power. Normal yun sa mga superpower na mga bansa. Oh, so wala akong problema doon because Americans are always like that. Yan ang history nila. Diba, alam nyo naman kung paano sila dumating sa Amerika. Diba, from Europe, nagpunta sila dyan sa States. Tapos dyan sa States, ang mga nakatira dyan, yung mga Native Americans, mga bossing, konting history lang ang mga Native Americans, mga bossing, yun yung mga Indian, yung may mga yung mga gawa ganon. So sila ang talagang mga nakatira dyan. Okay? Dahil nga, dyan sa Amerika, extremes na mainit, extreme na malamig. So yung lahi ng mga puti na nagpunta dyan, hirap na hirap sila noon na mabuhay dyan. Kasi nga, extremes ang weather. May sobrang lamig, may sobrang init. So nangangamatay sila dyan, nangangayayat sila, hindi sila makapagpalago, makapagtanim ng mga crops nila kasi nga hindi sila sanay doon sa klima. So anong ginawa ng mga Native Americans? Tinuruan sila.
binuhay sila, tinuruan sila, inadapt sila, tapos parami na sila ng parami yung mga puti doon sa Amerika. Ano nang ginawa nila? Inagaw na nila yung Amerika sa mga Native Americans, itinaboy na nila. Yun po ang history ng Amerika. So ang ibig sabihin, Americans, ang Amerika ay sinakop lang ng mga puti at conqueror talaga yung mga yan. Yan na yung kanilang yan na yung kanilang nananalaytay sa kanilang dugo. Kaya dominante yan. Pero dito yan. Magkakatalo yan, mga bossing, alam nyo kung saan. Magkakatalo yan doon sa leader ng bansa. Kung halimbawa, di ba, ang Amerikano, ganyan na yan eh. Tinan mo ginagawa nila sa Middle East, ginagawa nila sa Ukraine. Di ba, ganyan na talaga sila. Hindi mo na yan maaalis sa kanila kasi yun talaga yung kultura nila. Ang kultura nila is mag-manipulate, mag-conquer. Yun talaga. So ngayon, pagpunta mo dito sa Pilipinas, kung mahina ang leader, mapapasok ka kasi nung panahon ni PRD, ginaganyan din siya ng kano. Diba? Bina-blackmail siya, sinasaywar siya, ginaganyan din siya ng mga kano nung panahon niya, pero hindi siya nagpatakot. Hindi ka namin bebentahan ng baril. Hindi ka namin bibigyan ng mga hindi ka namin bibigyan ng mga helicopter. O diba, hindi ka namin bibigyan ng ayuda. O anong sabi ni PRD? Okay lang. Makikipagkaibigan ako sa China. Kakausapin ko si Vladimir Putin. Gumagawa rin sila ng baril, mas mura pa. Papangit naman ng M16 ng mga sundalo namin dito. Teka lang eh. O di mag AK-47 na kami sa Pilipinas para talagang bakbakan na, di ba? So yun. Ang problema kasi, yung leader na si PRRD, hindi siya na-manipulate ng kano. Ang kano is always like that. Hindi mo na maalis sa kanila at hindi yun kumbaga, sanay na tayo dyan. Alam na natin yung ugali. Ganun na talaga sila mula pa nung panahon ng makubkub nila yung Amerika. So ang problema lang kasi yung leader sa bansa. Mahina yung leader. So nasway yung leader. Ngayon, sino na nagko-control sa atin? Di ba? Di sila na. Ganyan nga. Kaya nga, di ba, kung malalaman ninyo sa Amerika, meron silang The Treasure Island. Yung The Treasure Island, mga bossing na casino sa Amerika, lahat ng kinikita nun mapupunta sa mga indigenous people, yung mga yung mga Indian, mga Native American. Kaya yung mga Native American dyan sa Canada and sa Amerika, puros mga pensyonado mga yan. Pensyonado yung mga yan kasi kaya lasenggo mga yan, mga wala silbi sa buhay mga yan. Ganon din ang ginawa ng gobyerno ng Amerika sa mga Indian. Para hindi na mag-claim, kasi sa totoo lang, kanila talaga yung Amerika sa mga Native Americans. Anong ginawa ng Amerika? Para manahimik yung mga Native Americans, binusog nila ng binusog, nilasing nila ng nilasing. Ito, uminom kayo, ito pera, pambili nyo alak, ito pera, pambili nyo ng kung ano-ano. Nilulong nila yung mga Native Americans, naging tamad. Ang mga Native Americans dati, sila yung pinakamasipag dahil syempre tanim sila ng tanim, lupa nila yan, hindi ba? Sila nga yung nakikipag-usap sa mga puno. Nakikipag-usap sila sa puno, sa hangin. Ganon sila, di ba? So ngayon, yung mga kano, ang ginawa nila, katulad ng ginagawa ng Pilipinas sa mga Pilipino ngayon, anong ginagawa? Ayuda. Bibigyan natin ng pera yung mga mahihirap. Anong gagawin ng mga mahihirap? Pangiinom. Pang-drugs. Tama? Ayuda doctrine ang tawag doon, sabi ni Bright Naria. Totoo yun. Sa Amerika ganyan din. Kita mo yung kinikita ng Treasure Island na casino, hotel and casino, doon kinukuha ng gobyerno lahat ng kinikita nun, yun ang binibigay sa mga Indian. Nakita mo dyan sa New Zealand nung nakaraan? Sa New Zealand nung nakaraan, sa Auckland, sa mga grocery, yung mga aborigines nila, pumupunta na sa mall. Kinukuha kung ano yung gusto nilang kunin. Kasi sabi nila, lumalaban na yung mga aborigine. Sabi nila, amin to. Amin lupa to eh. Sampid lang kayo rito. Ano negosyo mo rito? Louis Vuitton? Akin yung isa. Di ba ganun nyo? Sino nakapanood ng Pocahontas? Sabi ni SB, ayan, yung istorya ng Pocahontas. Ganun na istorya ng mga Native Americans. Baka akala nyo dito sa Pilipinas, masyado kayong bilib na bilib sa mga yan. Inagaw lang din nila yung bansa na yan, hindi yan kanila.
So the point is, they have been like that. So walang problema dun because it has been their culture for since forever. Oo, so walang problema dun. Ang punto rito, sino may problema? Yung mga leader natin dahil mahihina. Yung mga leader natin dahil takot. Kasi ginawa rin nila yan kay PRD pero hindi sila nagtagumpay. Oh, so sino sisisihin natin? Si Duterte? So, it is forever a cycle of incongruity. Remember that we do not have any quarrel with them. We know that if it would come because of the Americans are there. So we cannot, well, we have to accept it because our government admittedly allowed it. You know, people have given you quite different tags regarding. Alam mo, sa akin okay lang nga eh. Kung if ever, let's say for example, America will make us their province. Ako, I'm good with it eh. I'm always good with it. Oo, para at least standard na tayo. Kanuna tayo, di ba? Para na tayong Hawaii, o di ba? So ano tayo? Ilang state na tayo no pag nagkataon 52nd. Hindi, sa akin okay lang yun eh. Basta ang status natin, kanuna tayo. Tapos we will have the same benefit as what they have in mainland US. I'm good with that. Walang problema yun. Bulok naman tong Pilipinas na to. Ayaw pa nating pumayag. Ako, papayag na ako dyan. Oh, sino dito? Sino dito ang hindi papayag? Diyan, na halimbawa, sige, automatic, kanuna kayo, blue passport na kayo. Ako, tuwan-tuwa ako nun. Hindi na kukuha ng mga visa-visa pag magpupunta ako sa ibang bansa. Ang hilig ko pa naman magpunta-punta sa ibang bansa. O, hindi na kukuha ng visa sa Europe, visa sa US, visa sa Japan. Kung Amerikano na yung visa ko, di kahit saan ko gusto magpunta, punta na ako. Di ba? Sabi ni SB, kaso, Boss Dada, baka tambakan tayo ng refugees. Okay lang ha, walang problema sa akin. Tambakan nila tayo, ganun din naman. Puro tarantado rin naman yung mga tao rito. Wala rin naman mga silbi, mga tao rito. Mga loko-loko rin naman yung mga nandito. Tamad din naman. O di at least nga, magkaroon tayo ng equal opportunities with Americans. Yung benefits nila, social security nila. Yung magkaroon ng 911 dito, baka mag-snow pa dito. Di ba? O hindi, kasi yung tinatry nila na Afghanistan, o di okay lang, pasok nila dito, tapos punta tayo ng California. O, lagyan nyo rito lahat ng taga-Afghanistan, punta kami Hawaii, punta kami Alaska, punta kami ng Canada. Wala problema. Gawin nilang tapunan yung Pilipinas. Tangina, sino magtsatsaga dito ng init-init? Wala pa kuryente. Oh, magkakadistilan pa dito, ayaw nyo yan. Kung ako lang, okay sa akin yan eh. Pucha, sino bang gusto sa Pilipinas na putangin na yan? Kung makaalis lang tayo lahat dito, lahat buong pamilya ko, daling ko sa Amerika eh. O, real talk. O, real talk lang, tama, di ba? O, sino, di ba? O, anong problema nyo sa Pilipinas? O, kanuka na eh. Eh, Boss Dada, dadalhin dito yung mga Afghanistan, didalhin nila, gago sila. Di punta ako sa ibang lugar. Saan ka na pupunta? Punta na ako sa LA. Punta ako sa New York para makasama ako dyan sa ano. Kano ako eh, kano eh. Tayo na. O ako lang, okay ako dyan. Yung corny nga nitong mga taga-gobyerno eh. Sabihin mo na kagad, BBM sa Amerika, kubkubin nyo na kami. Si Trump na ang presidente dito, kaya si Biden, walang problema. Para ginhawa na buhay namin lahat. Alam mo ba kaya hindi tayo niluluwagan ng Amerika? Ang Pilipino kaya hindi niluluwagan ng Amerika? Ha? Makapunta ng Amerika basta-basta? Putang ina, agawin ng Pilipino lahat. Sanay tayo sa hirap. Pag dinala mo Pilipino doon, putya yan.
Baka tayo na may-ari ng Amerika balang araw, ang lilibog pa naman ng mga Pilipino, ang bilis manganak. Oh, di ba? Halimbawa, ano ka, pumunta ka sa ano, yung mga taga-Afghanistan pumunta rito, mamamatay sila dito. Bakit? Hindi sila kumakain ng pakbet. Alam nyo ba yung mga kambing sa Afghanistan? Alam nyo kung gaano kalalaki yung kambing sa Afghanistan? Parang kabayo. Yung kambing natin dito, parang dagalan sa kanila yun. Hindi sila mabubuhay dito. Ang mahal ng kambing dito eh. Oh, di ba? Oh, alang hiya. Akala ninyo, tuta na din si Boss Da. Tuta na ako ng kanu talaga. Ako lang. Ayun na, magpalit tayo ngayon. Sinong kanu dyan? Makipagpalit sa akin ng passport ngayon din. Plus 500,000 ako, game. Sino dito taga-Amerika? Hindi ba, mahal yung Pilipinas? Gusto yung umuwi rito? Palit tayo, bilis. Punta tayo sa konsul, sabihin natin, palit tayo ng buhay. Di ba, mahal naman natin mga kanunay. Kaya lang, hindi nga ganun ang turing nila sa atin. Kinahihirapan tayo ng mga, alam nila pag binuksan mo ang Amerika sa Pilipinas, puta 3 na lang matitira dito. Sabi nga ni Nino Randel, Boss Dada, yung kubol mo dito ready na. Puta na. Nakita ko yung pinicture ni Nino Randel, inilinisan niya na yung kwarto namin ni Banat Bay sa bahay niya. Ay, sabi ko, punta na ako dyan. Ang problema nga, ayaw nila eh. Real talk lang. Gusto na namin, PBBM. Subukan mo para masubukan mo kung talagang kaibigan natin Amerika. Sabihin mo sa kanila, wala nang charter change. Wala nang charter change. Magbotohan na lang tayo. Yes or no? Gusto niyo bang maging kano o hindi? Sa kanila na to Pilipinas. Sa inyo na Pilipinas, papirmahin nyo kami. Gusto mo maging kano? Yes or no? Sigurado ko lahat mag-yes. Di ba? Sabi nga ni Becca Nature Vlog, asawahin natin lahat ng matatanda sa Amerika. Alam nyo ba kapag napunta ang mga Pilipino sa Amerika, alam nyo yung sari-sari store? Puta, magkakaroon na ng sari-sari store sa Amerika, magsasala 7-Eleven. Ang sarap nun, Ninong Randel, no? Ninong Randel, ang sarap nun, no? Boss Dada, bili ka nga doon sa sari-sari store ni Mrs. Smith. Binta ka sa may sari-sari store ni Mrs. Smith, bumili ka doon ng Mentos. Diba? Boss Dada, bili ka ng mantika doon. Canola oil, Saan? Doon sa ni Bob. Doon sa sari-sari store ni Bob. Diyan lang, sa may kanto, kaliwa ko dyan. Cho, paano bumili ang mga sosyal? Paano bumili ang mga sosyal? Pabili. Can I buy? Ding dong. Can I buy? Hi, Mrs. Smith. How are you? Good morning. How's the weather down there? Yeah, it's okay. It's a little bit gloomy. Yeah, but you know what? My mom said, you have listahan there, the credit. Yeah. Can you put there 2 eggs, 1/4 sugar, and Lucky Me Pancit Canton? 4. Yes, 4. Oh yeah, we will pay in payday. Pucha, diba? Magsasara ang Walmart. Totoo yan. Subukan yung daling Pilipinas dyan. Pucha, patay kayo. Lahat dyan tingi. Diba? Wholesale kayo. Punta ka SNR, tsaka Landers. Bumili ka ng gatas, isang buong keg. Isang buong nakakrate. Pucha, bibili ko ng maling, isa lang tanga, hindi pwede.
Ayun, nakalagay yung bentehan yan. Pucha, pag dito napunta Pilipinas yan sa Amerika, pucha, tingi, kalahating maling ate, kalahati na. Di ba? Sabi nga nito ni LK, 1 bottle of Silver Swan, please. Yes, the Silver Swan. No, not that one, that's fake. The Silver Swan, the white and red. Okay, that one. Okay, tapos magbabayad ka, no? $1. May sukle, bibigyan ka ng Max Menthol Candy. Okay, this is the sukle candy. Hey, where's the money? No, I don't have barya. Just get the Max Candy. Tingnan ko lang, di masira ang nila. Hindi masira ang buhay nila. Diyan nga sa subdivision namin Pucha, yung kapitbahay namin bumibili na sa amin. Kuya, pabili nga pahinga ako saglit nung Mang Tomas mo. Naubos kasi yung sa akin Pero Mang Tomas mo, ibibigay ko lang sa customer ko. Walang hiya ka, di papuntahin mo na rin yung customer mo dito. Hindi na, mamaya babayaran ko. Mapapahamak talaga yung mga pagka ayaw nila niyan, maniwala kayo. Kaya nga kung BBM, yung ganun ang gusto mo, ganun ang gawin natin. Papuntahin mo yun, sabihin mo sa mga sa inyo na kami. Give us, do us a favor. The Philippines is yours. Please take us all there. Di ba? Tingnan ko lang kung di magkaroon ng inuman sa kanto-kanto sa inyo. In your governing style. For example, among your political opponents, they probably say you are too friendly to China and South China Sea issue. However, in minds of many Chinese, you are so powerful and decisive in dealing with domestic issues such as drugs, crimes, and terrorism, and they appreciated the independent foreign policy you pursued during your presidency. How would you like to comment on those texts? First of all, let me explain. In the matter of foreign policy, and even in the matters of governance, it is a matter of principle. The principle that I see is that I see things in the right perspective. That whether or not it would be good. Totoo yan. Yung mga, di ba, nakita nyo si Diwata po siya, nagtayo ng Paris sa New York, sa may Statue of Liberty. Hindi, nilakasan ko, anharot yung background music kasi may baka makapiright ako may kasi to, yung may jang-jang-jang, ganon. May pa-suspense. Di ba, pag winter, may Paris sa kanto. Totoo yan, Nino Padilla. Alam mo yung sa New York, di ba, pagbaba mo ng mga... Sa New York, ang dami dun mga stall ng mga hotdog. Yung mga New Yorker hotdog, di ba, may mga ganun dun, mga bagel. Dami dun, mga, mga tawag dyan, yung pretzel. Di ba, mga ganyan dyan Pucha, nakalagay dun, Paris. Tsaka, Anlilugaw. Nakita mo yung mga series sa Amerika, di ba? Alam niyo yung mga series sa Amerika, di ba? Yung Suits. Di ba usually pupunta sila doon sa mga stand, bumibili sila ng kape. Pucha, pupunta na sa stand yung mga series sa Amerika o bibili na ng lugaw na may itlog. Hey, 1 lugaw please. Yo, make it arroz caldo, put chicken and 2 eggs in it. Anong food truck? Walang food truck. Kariton, magkakaroon dyan. Pucha, makikita mo dyan, may nagtutula ko, may daladalang chichirya. Papalita, you have bote there. Bote, I will exchange it with the cheese balls. Jim Lord, may link kanyang interview na send mo sa akin. Yung walang background music para wala tayong copyright. Hindi ba makikita mo yung sa atin, yung magbubote. Puput. Sino nakaabot dito noon? Yung kapalit sa Crisp Pop. Yung bote tapos ang palit Crisp Pop. Alam niyo yung Crisp Pop? Crisp Pop ang tawag nila sa chichirya noon, parang yun, cheese curls.
Oh, di ba? Hey, Bote Garapa. Tapos, hey, how much is 2 ketchup UFC? 2 ketchup UFC is 1 cup of chichirya. Oh, di ba? Oh, tapos mag-aano pa diyan, oh. Oh, makikipag-basketball tayo, basketball sa mga ego. Hey, how much? How much? Ice tubig only. Ice tubig. Oh, first to 16. Siya, mapapahamak ang Amerika talaga. Basta lang pupunta lang tayo dyan. Disgrasya ang ekonomiya nila. Disgrasya ekonomiya nila talaga. For my country to remain neutral and not to entertain in this kind of invasive activities by America. Second is in governance. I'm a hard line, especially drug, criminality, and every facet of governance. But I try to be friendly with all. And it's not because it's not a pretended friendship with China. I really love China more than the Americans. Lastly, I would say that we are not enemies. If ever China... Diba? Sakupin na nila tayo. Hey, United States of America, we are all yours. All of our beautiful ladies are all yours. Just change, just replace. Replace our passports with US passports so that we can live in harmony. Since you want the Philippines to be your colony, we are good with it. Oh, hindi yan Jim Lord ang iano ko, ang YouTube din ba yan? Oh, yan ang iano ko, i-upload ko para walang copyright, para mapanood nyo lahat bumbo. It's the Philippines, which we understand. It's because the Americans are here. But it can never be a China-Philippine war. We will always be friends. I can assure you. Thank you so much for talking to us. Let's start questions about your connection to China. If you have one more opportunity. Ayan, palakpakan. Oh, hindi ba? Oh, di natapos din. Oh, yun yung ano niya. So, napakaganda nung interview na yan ni PRD. Napakahusay kasi nagpaka-real talk lang talaga siya. And sinabi niya nga na ang China has been our friends. Alam niyo, pumunta kayo ng Davao. Doon sa may downtown ng Davao, para kayo nasa Binondo. Kasi ang dami mga Chinese talaga sa Davao. And Chinese has been part of the Davao economy.